aming mga tagapakinig. Ito ang nangungunang lokal na radyo sa Calabarzon. Samahan niyo kami sa aming 10 minutong pagbabalita. Ito ang Gising Balita! Para sa aming headline news, Magkakapatid, dead on the spot matapos masagasaan ng dump truck. 3 DPWH workers natagpo ang patay sa probinsya ng Quezon. Isang lalaki pinaslang ang kanyang sariling ina. At para naman sa ating good news, LRT at MRT magbibigay ng libreng sakay. Estudyante mula sa Miriam College, pasok pa rin sa Bowling World Cup. Para sa balitang pandaigdigan, Pinoy designer pangarap damitan si Michelle Obama. Sa sports news, Spurs talunan kontra Miami Heat. At para sa balitang kakaiba, babae pinatay para gawing tinapay. Nagkalasog-lasog ang katawan ng magkakapatid na paslit habang 6 naman ang sugatan ng suwagin na rumaragasang dump truck ang kanilang sinasakyang tricycle sa Negros Occidental noong Nobyembre 30. Dead on the spot ang magkakapatid na Jonah Porque, 8 taong gulang, at Jessie, 9 na taong gulang, kapwa elementary pupil ng Santa Cruz Elementary School. Sugatan naman ang ina ng magkapatid na si Janet Aquino Porque, ang nagmamaneho na tricycle na si Sanday Sarcino na may sugat sa ulo at nabali ang kanang paa. Ang misis nitong si Marias Jenny Sarcino na may sugat sa katawan at ang kanilang anak na si John Mark na bali din ang paa. 3 manggagawa ng DPWH o Department of Public Works and Highways ang natagpo ang patay at 4 naman dito ang sugatan matapos ang isang insidente ng barilan sa Mulanay, Quezon kahapon. Para sa karagdagang balita, narito si Monalyn Sarmiento. Ayon kay Chief Inspector Romulo Albaquea, Hepe ng Mulanay, ang mga nasawi ay kinikilalang sina Ronald Monterrey, Jason Rodelas, and Celso Red. Ayon sa mga pangunahing report ng Quezon Police Headquarters, ang mga nasabing biktima ay bumibili ng sigarilyo sa isang tindahan habang ang iba naman ay umiihi sa gilid ng isang kanto nang bigla na lang silang barili ng isang hindi pa nakikilalang sospek. Ang 3 nasawi ay inimlay sa St. Clair Funeral sa Mulanay, habang ang mga sugatan naman ay kaagad na isinugod sa Bondok Peninsula District Hospital sa Catanauan City. At yan ang ilan sa kabuuan ng report. Ito po muli si Monalyn. Maraming salamat, Monalyn. Samantala, isang lalaki ang namugot ng ulo ng kanyang sariling ina sa kanilang bahay sa Negros Occidental noong Martes, 27 ng Nobyembre. Ang sospek ay kinilalang si Joji Aguirre, 38 taong gulang. Ayon sa isang kapitbahay ng sospek, nakita niya ang buong pangyayari at kaagad niya itong ibinalita sa mga pulis. At sa good news naman, bilang selebrasyon ng International Day of Persons with Disability, magbibigay ng libreng sakay sa Lunes ang LRT o Light Rail Transit, Line 1 at Line 2, at ang o Metro Rail Transit sa lahat ng mga pasaherong may kapansanan. Ayon kay Attorney Hernando Cabrera, tagapagsalita ng LRT Authority, makikisa sila sa pagdiriwang ng PWD, kaya't may libre sakay na dapat samantalahin na mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Sinabi ni Cabrera, kabilang sa mga itinuturing na PWD ay ang mga taong bulag, pipi, bingi, mga naputulan ng paa, o iba pang nawala na mahalagang parte ng katawan. Ayon sa datos ng United Nations, higit sa 1 bilyong katao o 15% ng populasyon ang may iba't ibang uri ng kapansanan na siyang humahadlang sa kanilang normal na paggalaw at aktibidad. Naikampit ng estudyante ng Miriam College na si Krisha Tabora ang tsansa ng bansa na makasakote ng isa pang korona nang umabante sa top 24 kamakalawa sa 48th Cubica AMF Bowling World Cup International Finals sa Sky Bowling Center sa Wrocław, Poland. Lumagak ang Pinay 10-pin bowler sa 13th spot makalipas ng 20-game eliminations sa 4,242 pinfalls para sa 212.10 average
upang manatiling contender sa women's division ng mahirap na individual keg fest. Pero nasipa na ang Philippines male representative na si Rowan J. Bautista, ang 2002 Busan Asian Games gold medalist na nakapagposisyon sa ika-31 pwesto katabla si Mohammed Al-Najrani ng Saudi Arabia na may 4,108. Para naman sa balitang pandaigdigan, Michelle Obama, pangarap damitan ng Pinoy designer sa USA. Nakakatuwang mapanood ang San True Blue Pinoy na nakasali sa isa sa pinakasikat na reality competition show sa buong mundo na Project Runway. Umabot nga sa top 4 ng season 7 si John Nicolas Sario. Pinanganak sa Pilipinas si Jay at noong siya ay mag-17 anyos, nag-migrate siya sa USA. Sa Hawaii nagsimula ang pangarap ni Jay na maging isang fashion designer. Dahil sa nagawa sa kanya ng Project Runway, iniwan ni Jay ang kanyang trabaho sa Gap na 10 taon niyang ginawa para mag-establish ng kanyang sariling label sa New York City. Para naman sa ating sports news, Spurs, talo na, may parusa pa? Ito ay matapos hindi paglaruin ni Spurs head coach Greg Popovich ang kanyang starters laban sa Miami Heat kanina sa nagaganap na 2012-2013 NBA o National Basketball Association regular season. Pinauwi ni Popovich sina Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker at Danny Green sa San Antonio para magpahinga na hindi naman nagustuhan ni NBA Commissioner David Stern. Para naman sa balitang kakaiba, isang babae ang pinatay para gawing tinapay. Ito daw ay para malinis ang makasalanang daigdig. 2 babae ang kinatay, ginawang pastry at kinain ng 3 Brazilian. Hinihilala ng mga otoridad na mga kanibal ang nagsasagawa nito. Mabilis nilang tinungo ang mga sospek at inaresto sa kasong pagpaslang sa mga biktima. at yan po mga nakalap naming mga balita. Samahan niyo ulit kami bukas, dito pa rin sa Nangungunang programa sa umaga, ang Gising Balita!